Grabe mga kabokals, oh. Kawawang kalagayan ng aso na ito. Yan, oh. Iniwan na lang dyan, nakatali. Umulan, umaraw, andyan siya. Yan. Hindi natin masyadong nilalapitan kasi hindi natin alam yung kung nangangagat pa o ano. Pero isa lang ang alam ko mga kabokal, gutom na gutom. Ano, gutom na gutom mga kabokals, grabe. Grabe mga kabokals, oh. Kawawang kalagayan ng aso na ito. Ano, iniwan na lang dyan, nakatali. Umulan, umaraw, andyan siya. Kawawa mga kabokals. Dahil ko nadadaanan to eh. Mga kabokals, kawawa yung aso. Ano to, lagi ko na nadaanan dito. Itinali lang nila sa poste ng Meralco. Walang bubong. Yung puno lang ang nagsisilbi niyang ano, lilim sa init. Pero sa tag-ulan mga kabokals, sa umuulan, ano, lagi siyang basa. Nadadaanan ko to lagi. Ang akala ko, itinatali lang ng may-ari dito tapos kukunin din pag gabi. Kaya lang pagka dumadaan ako sa gabi, nakita ko nandito pa rin siya mga kabokals. Kahit umuulan, malakas ang ulan, andito lang siya. So kawawa, hindi ko alam kung sino may-ari. Andito tayo sa, not sure kung Barangay Tigbi pa rin ito, pero Norsagaray ito mga kabokals eh. Barangay Tigbi, Norsagaray. Ayan. Natin masyadong nilalapitan kasi hindi natin alam yung kung nangangagat pa o ano. Pero isa lang ang alam ko mga kabokal, gutom na gutom. Ano, gutom na gutom mga kabokal, grabe. May-ari nito. Bala kong yan ay isang kunin sa barangay mga kabokal. Alamin ko talaga kung ano yung nakakasakop dito. Doon kasi sa dinadaan natin Barangay Tigbi, not sure dito kasi palabas na tayo ng ano eh. Konti na lang, ano na yan, yung rotonda na ng ano, ng Norsagaray. Fortune pala, sa nakakaalam. Andito tayo sa papuntang Fortune, labas tayo ng rotonda ng Norsagaray, tapos dire-diretso Angat. So sa ganitong paraan man lang makatulong tayo mga kabokal. Gusto ko siyang pakawalan, kaya lang not sure kasi nga yung ugali na aso baka nangangagat eh. Kaya ano, kawawa mga kabokal. Gusto ko talaga siyang pakawalan. Yun mo, nasa lupa lang oh. Nasa lupa lang. Wala siyang bubong.
Not sure baka ito yung kain niya sa buong araw mga kabukals. Kasi payat eh oh. Payat. Saka gutom na gutom. Mukhang hindi pinapakain. Medyo nagmamadali lang ako ngayon kasi tanghali na tayo. Ayaw pa kasigurado baka madali ako, gutom na gutom eh. Ayan o, andito tayo yung papunta ng ano yun, papunta na ng Fortune, yung nga sa rotonda ng ano ng Norsagaray. And then yan kasi tulay tapos ano yan Tigbe. So ito si Doggy Doggy mga kabukals. Meron papunta rito. Ayun sitwasyon nyo oh. Ayan mo, yun ang sitwasyon niya mga kabukals. So, itinali dun sa ano, yung kable ng poste ng Meralco. Tinali dun. Gusto ko sanang pawalan eh. Kaya alam, baka mangagat nga kasi hindi natin alam. Hindi natin sigurado. Kaya kailangan professional lang ano. Hanapan ko ng oras sa mga kabukals na maisangguni sa barangay kung paano gagawin. Babae oh. Hindi naman dapat ganyan ang ginagawa nila sa hayop. Napaka-inhumane naman. Pinabayaan lang dito. Ito lang ang tanging silong niya, yung puno. Eh, ano magagawa niya pagka malakas ang ulan? Hindi nga siya naiinitan. Kaya lang ulan naman. Mukha naman siya mabait. Kaya lang syempre hindi tayo pwede pa kasigurado. Ayun, parang nanginginig na nga siya. May nginig-nginig na siya mga kabukals oh. Kasi laging basa mga kabukals. Kawawa naman. Yan, si nakakapanood po na taga rito oh. Barangay Tigbe or Fortune Norsagaray. Mga barangay kung kayo po ay ano, konektado sa barangay oh. Andito po ito. Ayan. Ayan yung may tulay. Sa may tulay yan eh. Tulay yan. May mga kabahayan dito. Kaya lang not sure kung sila ang may-ari. Kaya kasi barangay ang ano. Ayoko naman magtanong basta-basta. Baka sabihin imprimitibo ako. Kailangan barangay kasi ang mag-intervene dyan eh. Sila ang magbabahay-bahay. Alamin kung kanino yung aso. Yan, sangguni ko sa barangay mga kabukals. Hanapan natin ng oras. Okay ka na ha? Kakain ka na ha? Parang ginawa yata isang guard dog dito sa ano. Pero dapat naman nilagyan nila ng bubong. Hindi ganyan. Walang kabubong-bubong. Umulan umaraw na dyan yung aso. So yan, alis na tayo mga kabukals. Si Manong. Tay, sa inyo po yung aso? Hindi, sa inyo po? Oo nga po eh, naawa ako eh. Pinakain ko nga, gutom na gutom. Pinakain ko. Hindi ko ba nalarin eh, mukhang mga anggat. Kaya nga pinakain namin. Gusto kong pakawalan eh, baka mangagat. Mangagat ka eh. Oo. Ay ba dadala ko eh, tatali ko hindi eh. Kawawa mo, kasi dumadaan ako lagi dito. Nakita ko umuulan, nandyan. Hindi pala kayo may-ari, no? Hindi nyo alam may-ari? Ano bang nakakasakop ditong barangay? Tigbe. Isasangguni ko sa barangay kung paano gagawin niya. Kawawa. Hindi madala rin, baka ako mangitan. Kaya nga. Nakakain kayo, hindi namin. Pinapakapakain nyo rin? Oo. Baka survive man lang. Pero ano ko sa barangay kung paano gagawin. Sige po. Thank you. Ayan yung katapat na bahay mga kabukals. Hindi rin nila alam kung sino may-ari. Ayan si kuya. Tapat na bahay. Ito siya oh. Pinapakain din pala nila yan. Pinapakain din nila. So hindi nila alam kung kaninong aso ito. Parang niligaw ah. Parang niligaw.
Hindi rin nila mapakilaman kasi nga baka nga daw mangagat. So hindi rin nila mapawalan, hindi nila mapakilaman din. Ayun, kumakahol-kahol eh. Nagkaroon na ng lakas eh. Pero gutom na gutom. Ayun si kuya dyan oh. So sila nakatira, hindi rin nila alam yung mismong katapat na bahay. Hindi rin nila alam kung sino ang may-ari. May mga ganun tao, grabe yung mga tao na to, masahol pa sa hayop talaga, no, mga kabokals, nakakainis. Ito tuwing dadaan ako dito, talagang ano, naaawa talaga ako. Hinihintuan ko yan mga kabokals sa gabi. Tinitignan ko nandiyan pa siya. Grabe. Hindi dapat ganyan. Napaka-inhumane yung mga ginagawa nila sa ano. Hindi nila pakawalan na lang kung ano, kung ayaw na nila. Niligaw nila pero nakakawala, hindi yung ganyan na nakatali. Maaring niligaw tapos tinali dyan. Dapat pinakawalan nila, hindi nila tinali para yung aso makakadiskarte ng sarili niya. Hindi yung ganyan talagang nakatali siya, wala siyang kalaban-laban. Yung Barangay Tigbe nga ito mga kabokals, Barangay Tigbe. Yung calling the attention, Barangay Tigbe. Yeah, baka meron po nanonood na taga Barangay Tigbe, pero ako po isasadya sa inyo pagka ano, hanap ako ng oras to. Isasangguni po natin sa barangay kung paano gagawin dito. Para makatawag sila ng professional talaga na pwede mag-handle sa kanya. Ayan. O, diyan ka na ha. Diyan ka na muna. Balik ako. Ay, mamaya. Balik na ako mga kabokals. At tanghali na rin tayo. Papunta tayo sa San Rafael, Bulacan. Pabalik na San Rafael, Bulacan. Kasi nga pag ganon-ganon tayo, pabalik-balik tayo sa Jose del Monte, saka San Rafael. Gawa nung si mama nga walang nag-aalaga sa ngayon. Yung kasambahay ko sa katapusan papapasok. Pero kawawa itong aso na ito talaga. Grabe. Chloe mga kabokals, may pupo ka. Binisan ko muna at may pupo. Then kakain. Hindi ko pa kain mo ha. Chloe. 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 Kabukas ang challenge natin kay Chloe talaga. So yung pupo niya, sinusundot ko ng stick, buti matigas. Pagka basa, binobombit ko ng tubig para madurog na lang. Kakain na, kakain. Wala namang stick. Ano meron konti. Salit-salit ka ng kalokohan mo.
Tapos natin tayo mo. Matakutin ko lang yung tayo mo. Wala. Sakit na yan. Kawawan. Ang hirap ko lang alagaan ha. Pero yan, hindi nga natin susukuan mga kabokals. Kasi alagaan natin yan kahit pa paano. May buhay kasi yan mga kabokals eh. Hindi po pwedeng ano. Basta-basta lang natin didispatch siya. Dahil ganyan siya. Saka ito nga. Kaya nga natin pinagawa ng kulungan. Ito, ginastosan ko pa talaga to. And then yung, kaya ganyan yung design ng ating pinto. Yung di sliding pataas. Kasi alam ko na eh. In-expect ko na yung ganyang ugali niya eh. Kaya ganyan yung style ng ating pintuan. Para kahit ganyan siya, naalagaan pa rin natin siya, nakukuha natin pakainan niya. And then nabibigyan natin siya ng pagkain. So wala nang contact talaga kailangan. Pero nandiyan pa rin siya, hindi siya po pwedeng basta-basta i-dispatch siya. Katulad ng aso kanina mga kabukas, oh. Kawawa, grabe kawawa. Chloe! Ayan mga kabukals. Inom na dyan, inom na. Inom na. Sige na, inom na dyan. Inom na. Pa. Nadagdagan ko lang. Inom na, inom. Dali. Kaya mga kabukals, medyo mahirap talagang handling kay Chloe ngayon. Yan, doon po sa hindi nakakalam, ito pong aso na to mga kabukals ay nasa 9 years na sa akin. 9 na taon mga kabukals. Doon pa to sa bahay ko sa San Jose del Monte sa Villa Annapolis. Unfortunately, nakagat din niya si mama doon. Nakagat din niya. Inangilan siya. Hinampas niya ng walis tambo. Ayun, kinagat siya sa paa. Ayan. Tapos, di kinagat siya. Hinampas pa niya uli. Nadali uli siya sa kamay. So, dalawang tama nung nanay ko dito. Pero napa-injection na naman natin siya. Napatulungan natin siya. And then, nung nangyari ngayon, dinala ko siya dun sa farm. Dun sa ating nirerentahan nga doon. Doon medyo okay na siya doon kasi kami dalawa lang naman ang nandoon. So, okay kami dalawa. Hanggang sa nakalipat nga tayo rito. And then, sa loob ng bahay ko siya tutulog. Doon siya parang close in security ko siya. So okay naman kami. Kaya lang recently nga parang last 2 months ago na nakagat niya si partner kasi may mga palaka na kinelekta rito kasi yan, nanguhuli ng palaka mga kabukals. Merong mga palaka dito na nakalatag na mga nahuli niya. And si partner
naunang nagising sa akin, paglabas ng pinto, nagkagulatan sila. Ayun, kinagat si partner sa paa. So yun po yung trigger. Kaya nag-decide ako na magpagawa nitong bahay na to para sa kanya, para ikulong na lang siya. Ikulong na siya kasi delikado na rin para kay partner kung nakakawala pa rin siya. Saka takot na rin yung isa, ayaw na umuwi dito hanggat nakakawala si Chloe. So yun pong istorya niya, kaya naikulong uli si Chloe. And then ito nga, nung naikulong ko ay lalong tumapang, lalo siyang naging ganyan nung naikulong ko siya. Pero okay na sana kami nung nung dalawa lang kami. Kaya lang syempre hindi na po pwede yun. May love life din ako eh. Ayan, so pero ito mga kabokals, kasi may marami nagsasabi i-dispatch ako na raw at wala daw puwang yung ganitong alaga dito sa area ko. So nakita niyo po yung aso kanina mga kabokals, yung ating dinaanan, di ba? Umulan, umaraw, gabi, walang tigil ang ulan, nandoon po yung aso, walang bubong, kawawa naman, basang-basa. Pag dumadaan ako doon ng gabi, pauwi ako ng San Jose, umuulan, nakikita ko yung aso nakatiklop, parang uod na nakatiklop, sa sobrang lamig na giniginaw na siya, nanginginig na. Nandoon lang siya, hindi siya makaalis, nakatali siya eh. Diba? Kawawa, grabe. Nadurog ang puso ko nung nakita ko yung aso na yun na kaya naman na-vlog ko. And kaya nga gusto ko sanang ma-actionan sana kung makahingi ng tulong sa barangay. Ma-actionan kung madala siya kung saan man, or basta kung basta matanggal siya ron sa ganong sitwasyon. Kawawa yung aso. Sabihin na natin ganito siya, katulad siya ng ganito. Kasi nga 'di ba yung katapat bahay, hindi rin nila alam kung kanino yung aso at hindi rin nila malapitan dahil nangangagat nga daw. So 'di ba, sana hindi na nila itinali ng ganun. Sana ganito na lang ginawa nila, ikinulong nila ng ganito. Kung nakaka-perwave sa lugar nila, ikinulong nila or humingi sila ng tulong sa mga sa city vet, mga ganyan, 'di ba? Wag sanang ganun naman ang ginawa sa aso, kawawa naman. So 'di ba, parang yung aso, parang kulang na lang sabihin kung nagsasalita yung aso, patayin niyo na lang ako. 'Di ba? Umulan, umaraw, sobrang lamig sa gabi, umuulan, nandoon yung aso, gutom na gutom, walang nagpapakain, yung tapat bahay yun, pinapakain nga daw nila paminsan-minsan. Pero kitang-kita naman sa aso, labas na po yung mga buto. Kitang-kita po sa aso na talagang kulang na kulang sa pagkain. Yung tubig na iniinom niya, tubig ulan, na naipon dun sa parang plastic ng ice cream. So yun, hindi ko naman hindi ko rin malapitan ng gusto kasi nga baka madali tayo, pero at least nabibigyan natin kahit paano ng tinapay na itatawid niya yung pang-araw-araw niya. Pero kailangan po may alis siya ron. So sana meron pong nanonood na taga Barangay Tigbin or Sagaray, Bulacan. Sana po meron pong taga Barangay Hall dyan. Pakidaanan naman po yung aso, malapit po sa may tulay yun. Yan, sana makahingi tayo ng tulong kung kanino man tayo po pwedeng humingi ng tulong para ma-handle yung aso. At may alis po siya sa ganung sitwasyon. So 'di ba? Ito marami po nagsasabi, i-dispose ko ng araw at walang puwang dito. Wala daw puwang yung ganitong klaseng alagang aso. So hindi po dapat tayo ganun mag-isip eh. Kasi una-una may buhay po ito eh. Ano rin po ito, God's creation din po ito, kahit ganyan pong parang halimaw siya. 'Di ba? God's creation din po 'yan, may buhay din po 'yan. At saka pag ginawa po natin 'yon, halimbawa ito, i-dispose ko. The only way to dispose this dog is to kill, patayin. Kasi hindi mo naman pa pwedeng ibigay sa ibang tao 'yan, hindi mo pa pwedeng ibenta sa ibang tao 'yan. Sigurado lalapain yung ibang tao makakuha diyan. So the only way nga to dispose is patayin siya. So hindi naman po dapat ganun. Or much worse, sapitin niya po, much worse yung katulad po na nangyari dun sa aso na nakatali nga dun sa poste ng kuryente. Talagang yun, cruel po talaga yung ginawa nila yun. So 'di ba? Parang pag ginawa po natin yun, wala po kami pinagkaibang dalawa.
'Di ba? Parang hayop na rin po ang asal ko pagka ganun. Kaya nga po tayo binigyan ng Panginoon ng malawak na pag-iisip. Tayo po ang pinakamataas na hayop, 'di ba? Meron po tayong mataas na antas ng pag-iisip para po makapag-isip po tayo ng tama or mali. So 'di ba? Yung gawain ganun po, hindi po tama 'yun, 'di ba? Gawain po ba ng merong tamang pag-iisip 'yun na pinabayaan mo yung aso ron, tinali mo pa. Umulan umaraw nandoon, bahala na siya sa buhay niya, walang pagkain. So grabe. Well, Diyos na ang bahala sa kanya kung sino man siyang gumawa nun. Diyos na ang bahala sa kanya. And tayo naman po, hindi po tayo gagaya sa ganun. Kaya nga po marami nagko-comment, i-dispose ko na raw, walang puwang. Hindi po. Kaya po ako nagpagawa ng cage niya, ginastosan ko po yan. 4-5 po yan. Ginastosan ko yan para sa kanya. Para sa kanya po yan. 'Di ba? So, at least nakakulong siya, contain siya. Sabi daw kasi baka makadisgrasya or makakadisgrasya yan na ibang tao. Paano po makakadisgrasya yung bakal po yung pinaglalagyan sa kanya? Halimbawa may bisita tayo, kahit nandito pumasok ang bisita natin sa loob, hindi po sila madidisgrasya yan dahil nakakulong nga po. Not unless ipapasok mo yung kamay mo sa loob. Hindi ko nakasalanan yun. 'Di ba? Hindi ko nakasalanan yun. Nakakulong na nga yung aso nasa loob po ng bakuran ko So kung mangyari man po yun, ipasok mo yung kamay mo dyan, makagat ka, hindi ko nakasalanan yun, 'di ba? Pero at least na-secure natin yung ating alaga. Magandang kanyang kinalalagyan. May bubong, may tabing, hindi siya nababasa, malinis yung kanyang kinalalagyan. Hindi katulad ng aso na yon, nasa lupa lang na nababasa pag umuulan. So, 'di ba? Kawawa. So sana po dun sa mga pet owner diyan na may problema kayo sa mga alaga nyo, yung iba nililigaw. Well, yung pusa, 'di ba? Karaniwan nililigaw 'yon. Okay lang siguro yung pusa, liligaw mo. Pero yung nakagala 'yun. Pero yung ililigaw mo yung aso, tapos itatali mo sa poste, hayaan mo siya diyan, bahala siya, mamatay ka na diyan. Parang 'di ba sobrang ano naman 'yon, parang talagang kahayupan na naman po yung ganong gawain. So sana po magsilbi pong aral doon sa mga pet owner. Huwag naman po natin gawin yung ganon sa ating mga alaga. Kung ayaw nyo na sa kanila, kung may problema kayo sa kanila, humanap kayo ng paraan kung paano sila makukontain or madi-dispose ng maayos. Huwag naman po yung cruelty. Kawawa. May buhay din po yan. Ginawa rin po ng Panginoon yan mga yan. So, diba? Ayan. So mga kabawakas, hanggang dito na lang. Yun lang po muna ang aking maibabahagi sa inyo for today. Maraming salamat. Amazing na buhay.